sa mga tarantado na ayaw sa Quadcom committee hearing kasi masasagasaan. Malalantad sa publiko ang ginawa ng mga Duterte. Dapat matapos at mapanagot ang dapat mga mapanagot doon sa mga taong sangkot sa katiwalian sa nakaraan administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hi, isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Yes, kaibigan. Alam mo, kaibigan, nagkaroon ng resulta ang survey na kung saan pumapabor ka ba sa nangyayaring committee hearing sa Quadcom na kung saan iniimbestigahan dito ang AGK, Pogo Operation at ang kinakasangkutan ni Vice President Sara Duterte na confidential fund. Alam niyo po ba ang resulta? Kung mas marami ang ayaw, marami ba ang tumututol? Ayon sa latest survey, 61% ng mga kababayan natin Pilipino ay sumasang-ayon sa isinasagawa ng Quadcom para malaman ang katotohanan at mapanagot ang dapat mapanagot sa mga nangyaring AGK doon sa mga pagpatay sa mga kababayan natin na pinagbintangan na connected sa illegal na droga. At take note, at sa operation ng mga nagkalat ng pogo sa ating bansa na kung saan nagsimula ang mga pogo-pogo na yan under Duterte administration. Ngayon, sa mga tarantado na ayaw sa Quadcom committee hearing kasi masasagasaan. Malalantad sa publiko ang ginawa ng mga Duterte na akala ng mga tanga, santo at banal. Malinis ang leadership kuno. Pero ang katotohanan, may itinatagong baho para lamang ikubli sa kanilang ginagawa na kunwari sila ay malinis. 61% ng mga Pinoy suportado ang Quadcom investigation sa AGK Pogos. Mayorya ng mga Pilipino ang sumusuporta sa investigasyon ng House Quad Committee sa judicial killing AGK, illegal drugs at Philippine Freight Force of Gaming of Pogos. Ayon sa resulta ng Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Start Base Group, 61% ang pabor sa isinasagawang joint investigation ng 4 na komite ng Kamara habang 24% ang hindi masabi kung pabor o hindi. Tanging 11% lamang ang hindi sang-ayon sa naturang investigasyon. Ang survey isinagawa mula November 26 hanggang December 3, 2024 at kinuha ang opinyon ng 2,400 respondent. Ang survey ay mayroon margin of error na 2%. Naitala sa National Capital Region ang pinakamataas na suporta sa investigasyon na umaabot sa 73%. Sumunod ang iba pang bahagi ng Luzon na nasa 66% at Bisaya sa 59%. Na itala ang pinakamababang pagpabor sa investigasyon sa 46% sa Mindanao na kilalang baluarte ng pamilya Duterte na naisinasangkot sa mga isyong na itala din sa Mindanao ang 30% na hindi makapagpasya kung pabor o hindi sa investigasyon. Sa estado ng socio-economic losses, pinakamataas ang suporta ng Quadcom sa mga nasa Class ABC na naitala sa 64%. Tinanong din sa survey ang opinyon ng mga respondent kung bakit sila pabor sa investigasyon ng Quadcom. Para sa 37%, inaasahan nila na matukoy ng Quadcom ang mga opisyal ng gobyerno na responsable sa AGK, illegal na droga at illegal na operasyon ng Pogo. Nasa 27% ang umaasa na makakagawa ng batas ang Kongreso mula sa isinasagawang investigasyon para matugunan ang isyu ng AGK, illegal na droga at illegal na operasyon ng Pogo.
Nais naman ng 11% na maiuwi ang pagsasampa ng kaso at maparusahan ang mga gumawa at nasa likod ng naturang mga crime. Sabagay, hindi ko naman kasi masisisi itong mga nagagalit sa nangyayaring investigasyon sa Quadcom. Ito yung mga nakinabang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ito yung mga tao na nawalan ata ng kapangyarihan na ngayon gustong bumalik sa kapangyarihan, gustong bumalik sa pwesto, kaya pilit dinidepensahan, pilit pinipigilan ang nangyayaring investigasyon sa Quadcom. Pero sana gumawa tayo ng paraan na magpatuloy ang nangyayaring investigasyon sa Quadcom at higit sa lahat, hindi lang dapat investigasyon matapos yan. Dapat matapos at mapanagot ang dapat mga mapanagot doon sa mga taong sangkot sa katiwalian sa nakaraan administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.